May question ako. Have you seen God? Nakita niyo na ba ang Diyos? Diba? But we have seen His works, and we were singing about it. Yung kanina sabi nga, when you say mountain move, they move. Grabe, yung all out ang Panginoon para sa atin, to reach us out kung ano man yung pangangailangan natin. Hallelujah. Nakakatuwa lang, kasi coming here, we were almost by a jeepney. Oo. Si Marmar kasi, nandun sa may gilid, sabi niya ganyan, ay, naku, malapit na. And then yung driver, nag-react. Pero ako, parang inisip ko, Lord, thank you. Hindi kami nabangga. Nakakatuwa lang kasi parang feeling mo isang school bus na tamaan, di ba? And we were coming to church. So, nakakatuwa. Even, when there is somebody who is dying, we bring God to the scene. Yung dying, nagkakaroon ng 15 years additional quality life. Amen? So, kaya tayo, whenever, there is a need, hayaan lang natin ng Panginoon to just work on it. Amen? Nakakatuwa lang kasi parang when we feel hopeless, pagdating ng Panginoon, suddenly there is a, zest of hope na nagra-rush in sa atin. Nakakatuwa lang ang Panginoon. When sometimes, when we are talking to people and that, people are going through a lot, yung salita ng Panginoon creates light whenever there's darkness. Kaya sa atin, whenever, there is an opportunity, let's present God to them. Amen? So, taas natin kamay natin. Lord, we thank you that you love us, that we are chosen, we are accepted, we are your children. And Father, that we, Lord, bear, Panginoon, we bear the name, the authority of our Father, our Heavenly Father, the works of the Holy Spirit, and, the finished work of Jesus Christ. Salamat, Ama, na yung buhay namin ay daluyan ng iyong pagpapala. Panginoon, we are blessed, and Lord, we are a blessing. Lord, as we experience you in our lives, salamat, Panginoon, na kitang-kita namin, Lord God, firsthand yung ginagawa mo sa amin. At Lord, even other people as well, Lord God, are benefited, Panginoon. They are equally blessed as well. Hallelujah. Lord, we worship you. Thank you sa lahat, Panginoon. And Lord, thank you for today na, Lord, yung message, Lord God, will be coming from you. Panginoon, ito yung kalooban mo, Lord God, na malaman ng mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung ating title is The Last Days. Ang tagal ko pang i-sinubmit yan kasi baka gusto ko sana palitan yung title. Pero lagay na natin sa title The Last Days. So, ano yung last days? Yung lahat na nangyari sa Panginoong Jesucristo has its roots in prophetic word. Bago dumating ang Panginoon, makita natin sa first slide natin. Ito yung timeline ng last days. Ang Panginoong Jesucristo dumating na. Nagkaroon na ng first coming, right? So yung first coming niya is a fulfillment of the prophecies of the suffering Messiah. Kaya natutukoy nung mga shepherd, yung even ng kings na may parating dahil nakatingin sila doon sa paunang sabi na may darating na tagapagligtas. So yung lahat ng dumating sa Panginoon, yung His birth, yung He was born in Bethlehem, yung kanyang buhay, yung kanyang ministry, yung kanyang sacrifice, yung kanyang death, yung resurrection, and even the ascension are all the fulfillment of the prophetic word given to the suffering Messiah. So lahat yung binigay. Now, yung sinasabing last days, ito yung days in between, yung ascension. Di ba kasi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, di ba? Siya yung nagpakita sa napakaraming tao. 500, the disciples, the brother, di ba? The two, sino pa? Yung mga ilang thousands, nagpakita siya. And then after that, when he had completed, his days, and when he had, taught what he had to say to other people, he ascended. Siya ay bumalik na sa langit. At yung last days is in between the ascension and the second coming. Alam niyo, bless natin kasi yung first coming ng Panginoon, He came as a Savior. He presented the kingdom, He presented the Father, at sinabi niya, di ba, I am the way, the truth, and the life, nobody comes to me. Di ba? Yun yung kanyang message. He was presenting Himself and the kingdom of God, na siya yung pinakita ng Panginoon, ng Amang Diyos, ang kanyang dakilang pagmamahal, siya'y pinadala upang
maging tagapagligtas natin sa krus. So, yung second coming niya, He's going to be a glorious, He's going to be a glorious King, na siya'y muling darating, at dadating yung ating rapture, yung kung sa lahat ng mananampalataya na buhay, at yung mga nahimlay na, ay aangat at kasama ng Panginoong Jesucristo at siya'y maghahari. So yun yung last days. Now, dahil tayo ay nasa last days, ang ating paring basis is yung sa contextual basis ng Biblia. Ang characteristic na tong last days na to is, makita natin yung specific details, ito yung mga conditions, at yung mga attitudes pertaining to the prophetic word. Kasi prophetic word yung pagdating, prophetic word yung pagbabalik, prophetic word pa rin yung last days. Ano yung prophetic word doon? That there will be wars. Ano pa? May earthquake. Grabe, nabalitaan niyo ba yung sa Texas? Yung flash flooding? Tapos nakita ko kanina yung parang clip of it na biglang dumating yung putik, biglang ang lakas rumaragasa yung putik. Flash flooding, ano pa? Pestilence. Yung nagkaroon tayo ng pandemic. Diba? Parang nire-record nila, 1920s yata nangyari dati. Yung plague ngayon, nagkaroon tayo nung 2019 yata yun, yung pandemic. At hindi lang yun, isa pa doon sa sinasabi dito is, there will be a decline in morality. Yung pinaka-highlight nito ay yung tao, yung mangyayari sa mga tao. So, we are living in the last days. Kasi umangat na ang Panginoong Jesucristo, hinihintay na natin yung muli niyang pagbabalik. Now, in 2 Timothy 3, verse 1, sabi niya ganyan, but know this, alamin niyo to, ito'y inaanunsyo sa salita ng Panginoon. Know this, that in the last days, perilous times will come. Alam niyo itong perilous, ito yung word na ang ibig sabihin is trouble, the idea of troubles, difficulty, tsaka stressful situations. Ito yung parang atmosphere na bumabalot sa mga huling araw. Ngayon, hindi lang ito ang parang pinaka-highlight, pero ang hina-highlight dito, yung mga tao. Sabi nga yan sa verse 2, kasi tayo parang every time na may mangyayaring mga calamities, parang, last days na, di ba? More than that situations, the conditions that are happening, ito ang pinaka-sign. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, abusive, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. At sabi dito, and from such people, turn away. Hindi tayo pwede yung sama ng sama kung kani-kanino. Ito nga yung lagi kong sinasabi doon sa pamangkin ko. Sabi ko sa kanya, kung ang pressure sa labas ay sobra, kailangan yung pressure mo sa loob ay mas higit. Kailangan mas malakas ka sa Panginoon. Kilala mo kung sino ka. Alam mo kung ano yung mission mo sa buhay. Kasi kung hindi, yung mga nasa labas, yun ang magbabagsak sa'yo. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, mga pinagpala tayo yung mga mag-aangat sa tao. Amen? Yun yung good news. Right? So kaya tayo nasa church, inaangat natin ang bawat isa, na-encourage tayo. Ako, na-encourage ako kasi nakita ko yung mga tao na ang gagwapo, ang gaganda na nandito ngayon. It's such an encouraging thing to see people. So, yung last days will be a fulfillment of God's promises and presence of challenges. Diba? At hindi lang challenges, pati opposition that coming from men. So, makita rin natin, sa Matthew 10, verse 16, sabing ganyan ng Panginoon, behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. Ang Panginoon Jesucristo, nagbigay na ng warning sa atin. Hindi siya nagkulang. So yung ating specific mission is to proclaim Jesus and His kingdom. Ito yung ating ipinapahiwatig. Nandito tayo sa lupa, pero tayo ay gumagalaw sa kaharian ng Diyos. Amen? Meron tayong Savior. At yung Savior natin, hindi lang nangyari noon nung tinanggap natin siya.
but He is the everyday kind of Savior. Amen? Siya yung araw-araw. Now, ang Panginoon, inunahan na tayo kasi sabi nga niyan, I'm sending you out as sheep in the midst of wolves. So sa atin, parang tayo ay hindi tayo mag-tempt na mag-retaliate. Hindi tayo gumante sa mga tao na ang gusto niyang mangyari sa atin ay tayo maging innocent, harmless as doves, at wise as serpents. So, ito yung paunang salita niya na sa atin. Now, we go now to the behaviors and attitudes of men that are contrary to God's will. Aaralin natin to at titingnan na din natin ano yung sinasabi ng Panginoon para naman sa atin. Sino tayo? Pinaka-importante, alam natin kung sino sila at alam natin yung identity natin. So number 1, men will be lovers of themselves. Ito yung pinaka-characteristic ng end times. Ito yung ini-encourage ng mga tao, yung self-love. Di ba? Lagi nila sinasabi. At even products will all cater para sa tao. Now, in the Greco-Roman world, self-love was often seen as a virtue. Diba? Maganda yun sa kanila. Now, yung scripture naman, nagbibigay ng babala kasi ang magiging resulta ng self-love is pride and lack of humility. So, bakit babala? Kasi hindi ganon si Jesus. Diba? Malayo si Jesus dito sa pinopromote ngayon natin sa panahon natin, diba? So, yung self-love, hindi naman yun kailangan pang sabihin eh. People do not need to be encouraged to love themselves. Diba? Pagdating na umaga, ano ginagawa mo? Bangon. Diba? Pag bumangon ka, nililinis mo na kagad yung mukha mo. Diba? Yung mata mo, punta ka na ng CR, kain ka na, you prepare food for yourself. At hindi lang yun, ang tao na may positibong pananaw, gusto niya lumago. And this person will do things that will increase the person. Diba? Ito yung landas na patutunguhan niya. So, sa atin din, hindi rin tayo kailangan turuan to hate ourselves. Kasi mahal natin ang sarili natin. Hindi tayo alam niyo yung mga tao na nagsa-self-destruct, it is not normal. There is a problem. At sa lahat ng problema, merong solusyon. Amen? Ang solusyon ay ang Panginoon. Sabi sa Romans 12:3, sabi ganyan, "For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith." So, we should see ourselves who we really are. Ano yun? Yung flaws natin, at higit sa lahat, yung glory ng Panginoon sa atin. Amen, huwag tayong matitigil na parang, ay, eto ako eh. Eto lang ako. Pero dahil sa Panginoong Hesukristo, higit tayo. Diba? We are more than conquerors in Christ Jesus. Diba? We are victors, not victims. Pag tayo, iniisip natin na parang ako'y biktima. This is not the picture of God for you. He did everything to rescue you. At hindi lang yun, ni-rescue ka, diba? At ibinigay sa'yo lahat through Christ Jesus. So now, pag yun ang pananaw natin, yung biyaya na tinanggap natin sa Panginoon, ay, pinahahalagahan natin. Like, nung panahon na bago ako maging Christian, gulong-gulo yung utak ko. Sabi ko, ano ba to? Parang gusto ko na lang mamatay. I cannot see farther than my situation. Kung tutuusin, ganda pa nga ng buhay ko. Pero sa akin, kanya-kanya talaga eh. I cannot see farther than my situation. Kaya lang, when God really held me in His hand, na talagang alam na alam ko may nangyari, it connected. I had a new hope. Alam na alam ko na yung buhay ko, hindi na gaya nung dati, iba na. Kasi why would God do all the effort, tas ni-rescue ako o hinugasan ako, ibabalik ako dun sa putikan? Of course not. God has something for me. So yun, tayo, yung lahat ng biyaya natin, iiangat natin sa Panginoon. Diba? Siya ang lahat ng gumawa niyan. So tayo, bilang mga, sabihin natin matagumpay, diba? Meron naman tayong mga successes, do not think of it as your own hard work. Right? Hindi lang sa atin yan, no? Yung I got here because of, my skills, my talents, but acknowledge God na, Lord, thank you.
na ikaw ang gumawa ng paraan. Amen? Siya yung gumagawa ng paraan sa atin. So we are to understand that yung lahat ng gifts natin, yung abilities natin, are given to us by God for a purpose. Amen? May layunin ng Panginoon. Kaya, alam niyo, naalala niyo ba yung sinasabi ko sa inyo na no matter how busy you are, when time seems to stand still, look up to God. He has something else for you. May bago siyang assignment. Kaya tayo, do not grow weary of the same baloney. Diba? Pag may paulit-ulit na hindi maganda, cut it off. Diba? Kanina, kantahin yung kinakanta natin na when you say mountains move, they move. Have this authority to stop whatever vicious cycle you are going through. You do not have to live there. Diba? So we are not lovers of ourselves, but we acknowledge everything as a gift from God. Na binayayaan tayo ng Panginoon, hindi lang para sa atin. We are, world changers. Diba? We are bad situation breakers. Bakit? Kasi pinanalunan na ng Panginoon. Tinanggal niya na yung pangit at binigay niya sa atin yung maganda. So sa atin, binigay niya sa atin yung skills, yung talents, hindi lang yun, yung perfect timing. Iba ang timing ng Panginoon. Sometimes, God will give us a teaching, His Word, at yung Word na binibigay sa atin ng Panginoon, pagyamanin natin. For all you know, you will use that Word to a coming situation. Right? Hindi yung parang nakinig ka lang ng service o kaya nakapagbasa ka lang ng Word of God, pumasok, lumabas. Hindi. Pag pumasok, balik-balikan mo. And sure enough, you will be using that Word. Amen. Kaya nga, ang salita ng Panginoon is a treasure. Di ba? Buhay yun. Alive. It's alive. Now, we have, the skills and the talents. Pangalawa, we have the faith. Meron tayong pananampalataya to connect to God for all the blessings that He have for us. Yung buhay natin, hindi kailangan maging miserable. Kapag yung buhay natin naging miserable pa, ibig sabihin lang yan, hindi natin sinungkit sa pananampalataya yung mga binigay na ng Panginoon. We did not reach out in faith for all the things that God has already prepared for us to enjoy. Amen? To take part of. Right? Alam niyo yung faith, yung pananampalataya natin, God has given us a measure of faith. Lahat tayo merong measure of faith. Naalala ko yung Biblia dati ni Sister Jean. Kasi sabi ganyan sa Bible, if you have the faith of a mustard seed, you can say to this mountain, go. Diba? Alam niyo yung mustard seed, nakakita na ba kayo ng lapis na sobrang ganda ng tasa? Yung talagang ang tulis-tulis. Yung sobrang tulis na pag iginanon mo, it will leave a mark na magandang-maganda yung tuldok. Ganun kalaki ang mustard seed. And that mustard seed faith, will give you all the blessings of God. It will hand to you all that God has prepared for you through Christ Jesus. Amen? Lahat ng sayo, ibibigay. Yung mustard seed na yan, sabi ganyan, it is more precious, more worth than gold. More precious than gold. Diba ano ngayon yung nilalako? Minsan naalala ko, may naglalako ng alahas kay Tessa. Sabi niya, ma'am, gusto mong gold. Maglako kaya tayo. Faith. Gusto mo ng Word of God? Kasi di ba pag binigay mo yung Word of God, lalaki yung faith niya. So, sabi sa 1 Peter yan, yung faith natin is worth more than gold. Bakit? Kasi yung gold na meron tayo, pag nangailangan tayo ng pera, sinanla natin, at hindi natin natubos, ando na yon. Diba? Para matubos mo yan, pag dumating yung maturity niyan, diba? Bayad ka ng bayad ng tawag dito, interest. Pag hindi mo nabayaran interest, wala na yan, narimata na yan. Ngayon, kung ayaw mo naman iprenda, ibebenta mo na yung gold, pag binenta mo one time, you will get money. But that's it. Pero ang faith, iba. Sabihin nga natin, iba din. Iba din. More precious than gold. Hindi ito nadi-deplete. Hindi nauubas. Humingi ka na ngayon, after a second, hingi ka ulit.
Believe God for things. Ano ba yung nilinya ng Panginoon? Kahit kunin mo lahat yan. Lord, akin lahat to. Amen. The way you receive everything is by saying, be it unto me according to your word. Hindi yung for the chosen few, for these people lang na nagba-Bible reading. No, you are entitled to that. Iba-iba tayo ng growth. Pero ilay hands niyo yung sarili niyo at sabihin niyo, baby, grow up! Kailangan tayo ay nagmamature tayo sa Panginoon. How do you mature in Christ? Know what you have and use what He has given you. Alamin mo kung sino ka sa Panginoon at gamitin mo yun, ipamuhay mo yun. Now, ano pa yung faith na sinasabi nito? Mas mahalaga kaysa sa gold. Hindi ito nauubos. Ito'y pwede nating ipagpalit, Kung meron kang faith, you can receive God over and over again. Ito, at sabi din sa 1 Corinthians, sa 2 Peter pala to, yung faith na to is the same faith that the apostles of Jesus have. Like faith, parehong pananampalataya. Amen? Parang huwag natin sabihin na, yung pananampalataya ko, akin lang, ako lang to. Hindi. Yung faith mo, kagaya kasing halintulad. Pareho lang sila. So, ang pananampalataya ay mahalaga. At ano ba yung faith? It is being persuaded. Fully, talagang sold out ka that God loves you and that you can trust Him. Amen? God loves you and you can trust Him. Naalala ko yung pinsan ko. Kasi yung pinsan ko, yung father-in-law niya na-stroke. So, what she does is she cooks for the father-in-law in the morning and then she does, whatever she has for the day. Pero everyday yan. Consistently yan. Tapos ako naman kasi, I take care of mom. Kami nung sister ko, reliebo kami. Sabi nung cousin ko, nag-message siya sa akin. Sabi niya, cousin, sabi niya, itong buhay natin, nag-aalaga. Sabi ko, oo. Sabi ko, cousin, blessing na naalagaan natin yung mga matatanda. Sabi niya, oo. Sabi niya ganyan, pag oras na natin, bahala na ang Lord. Amen? Kanina din si Sister Arlene. Diba? We were talking about parang impossible. Diba? What is impossible to us is easy for God. Yung mga imposibleng sitwasyon na pinag-uusapan namin, settled. Amen? Sabihin nga natin, settled. Settled in heaven and you will see it on earth. Amen? Hindi pwedeng nangyari na sa langit, nangyari na sa sinabi niya, isinulat niya na at hindi makikita sa prueba. Kaya tayo have this confidence. That God loves us dearly. He gave us Jesus. So, faith is being persuaded and fully convinced that God is good and the devil is bad. If your situation is bad, call on God. Amen? It's God when it brings you closer to God. It's the devil if it brings you closer to the devil. Right? Kaya pag ang sitwasyon nyo hindi maganda, God, thank you for the rescue. Thank you, you are doing things even right now. Huwag kayong, ganito kasi nangyayari, alala, ganyan. Paulit-ulit, diba? Kakasawa, diba? Kakasawa. Tapusin natin ngayon din kasi tinapos na ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? We are not being, lovers of ourselves, but, we are appropriating everything that Jesus has given us. Iba din. Dapat pala ang title ko, iba din. Iba din tayo sa mundo kung sila lovers of themselves tayo. We are the billboards of Jesus. Hallelujah. Sabihin nga natin, iba din. Iba din. Pangalawa, tingnan natin. Men will be lovers of money. Yung lovers of money, ang tawag dyan, philaguros. Ito yung extreme desire for wealth. Na yung utak, pera na lang, di ba? In 1 Timothy 6:10, sabi ganyan, the love of money is a root of all kinds of evil. Money is not bad. Pero yung love, ang affection mo ay nasa pera, yun ang bad. Kasi ang money,
pwede mong gamitin sa mabuti at pwede mong gamitin sa masama. So, di ba? Yung blessing yun. Dati, inisip ko, sabi ko, Lord, parang ito mga gusto kong gawin eh. Pero ang Lord, iba ang binigay sa akin. And yet, in all these things, I am more than blessed. Thank you, Lord. And I see His miracles. Thank you, God. Parang, nakaka-surprise. Isa na lang nakaka-surprise dito, nung nagsa-start kami ng laundry, pandemic. While other establishments are shutting down, kami nagpipintura. That is what you call the grace of God. Yung talagang ang puso natin, Panginoon, gagawa mo kami ng paraan. Diba? Nakakalungkot. Nakikita mo yung mga lugar, nagsasara. Pero ang pananaw natin, ang Panginoon, gagawan tayo ng paraan. Now, in Matthew 6, verse 24, sabi ganyan, one cannot serve both God and money, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Nangyari sa akin itong scripture na to eh. Pero ibang context. Ganyan, I cannot serve both God and money. Alam niyo bakit? Ang context naman nun sa akin is time. The time that I knew for a fact that God is calling me to something, hindi ho magpastor ha, talagang wala ho sa usapan namin ng Lord yan. Hindi po yun ang papuntahan nun eh. Ang calling na sinasabi ko, na alam ko, na may ginawa ang Panginoon sa puso ko. That's simple. And yet, that's my life. Na parang from trash, God performed this great rescue for my life. Kaya sabi ko sa Panginoon, alam ko na ganun, sabi ko sa Kanya, Lord, bahala ka sa buhay ko. Kasi, etong panahon dati, akong dumiskarte. Hindi maganda. Kapahamakan. Sabi ko, ikaw nang bahala. Nung binigay ko sa Kanya, lahat ng pagtitiwala binigay ko. Kaya, yung sinasabi ko sa inyo na you cannot be loyal to one and despise the other, nung time na tinawag niya ako, umalis ako doon sa family corporation, umalis ako doon sa mga negosyo ko doon. Dahil ko negosyo doon. Kaya lang kasi, pag inisa-isa mo lahat yung negosyo mo doon at binigay mo sa Lord, it does not glorify God. Ganon kasimple. Kaya alam niyo na, di ba? If it brings glory to God, it's God's. Pero pag hindi. So, wala akong maibigay sa Panginoon doon sa mga negosyo ko. So sabi ko, Lord, bahala ka na. Nung tinawag niya ako sa ministry as volunteer, makinig kayo ha, yung pagkaka-volunteer ko, dibdiban to. Dibdiban na taga-photocopy. Na disipa pa yung photocopy machine. At pag nag-jam yan, tatawag pa ako ng tao, paki naman nag-jam. Literally, nakatayo lang ako, nagbabantay lang ako. And yet, sayang-saya ang puso ko. Lagot tayo. Siguro mga alas 9, tapos na tayo sa message. Sayang-saya ang puso ko. Tapos, businesswoman pa rin ako. So yung nagvo-volunteer ako, may mga negosyo ako, may mga side hustle ako. Diba? Now, yung mga side hustle ko, hindi mo pwede pagkatiwala sa iba. Kasi that time, I was selling jewelry. Yung jewelry ng mga binibenta ko, medyo malalaki. So, para maibenta ko yon, I have to be physically peddling the jewelry. Na pag sinabi ko dun sa friends ko na, sige, meron akong pangbenta, kailangan ako magdala. Hindi naman pwede na pakidala mo lang, di ba? Ganon. So, ako magdadala. Alam niyo, dumating na sa point na yung negosyo, ang tingin ko na, istorbo naman to. Kasi one time din, ang hiningi ko sa Lord nun, sabi ko, Lord, sabi ng mga kamag-anak ko, baliw na ako. Sabi ko, redeem mo naman ako. Kasi may pera ako, di ba? Binenta ko yung stocks ko, ganyan. Sabi ko sa Lord, gusto kong bumili ng kotse. Hindi ng kotse. Bumili na pala ako ng kotse. Sabi ko, gusto kong magpagawa ng bahay. Kasi kailangan may paglalagyan yung pera mo, kung hindi, lalo na kung hindi ka pa employed, kasi kung hindi, aagos lang lahat yan eh. So, marami ako tinitignan na lupa, kaso malaki. Hindi kasya sa budget. So, para ako makabili ng lupa, ng property, at paggagawa kong bahay, medyo malayo.
So every time tatawagan ako ng ahente, ganun na yung nagiging feeling ko. Sabi ko, sige, puntahan ko, excited ako. May konti, hindi yun. Hanggang sa inisip ko, istorbo ito. You know? So, diba? You will hate the one and love the other. You know, pero yung bahay na pagawa yun, at naging negosyo ko yun for a time. Pero, alam niyo yun? Ngayon, yung pinaka-konteksto nito, is hindi ka pwedeng yung negosyo mo ang maging Diyos mo. At ang Diyos, at the same time, may Diyos kang buhay. So it doesn't work that way. You know, yung kailangan, ang priority mo ay ang Diyos. You know, siya yung masusunod. Na pag sinabi sa'yo ng negosyo mo, mag-tax evade tayo, nasan ka ngayon? Diba? Nandun ka sa Diyos. Amen? You cannot love, money and God at the same time. Kailangan kung ano sinabi ng Panginoon, it goes all throughout kung saan man yung patutunguhan ng pera mo. So, ito, alam nyo, nakita kong antidote ng mga mayayaman. Gusto nyo malaman? Alam nyo bang maraming mayamang Kristiyano? Alam nyo yon? Alam nyo maraming bilyonaryong Kristiyano? Ay, hindi nyo alam? Magpapangalan ako. Si Moreno, si Villanueva, si Agpalasin. Agpalasin nga ba? Tama ba spelling ko? Diba? Si Marsan, si Toledo. Diba? Diba? Si Dongon. Si Boss Dongon, oo. Diba? Yung mga Sorriques dyan. Fontanares. Yun ang mga mayam. Pero hindi, kidding aside, alam niyo kung anong sikreto, anong antidote sa dami ng pera? Para hindi mo mahalin ng pera? Give it away. Give it away. Alam niyo, may kilala ako, napakayaman. Bumili ng napakalaking lupa. Noon pa, a long time ago, 20 million. Tapos, pinagawa ng building. Yung building, 50 million, so 70 million. Diba? That was in year 2009, I think. Alam niyo magkano na yung property ngayon? 200 or close to 300 million. Hindi siya na short-change ng Panginoon. Amen, hindi tayo nalulugi. Kaya, in the last days, ang mga tao, extremely covetous. Pero tayo, sa kabilang panig, we can invest in the kingdom of God and still yield a lot of benefits. Amen, napalago mo yung kaharian ng Diyos. Kanya pa yung property hanggang ngayon. Amen, ganon din tayong lahat. Amen, susunod. Boasters. Boasters, these are the empty pretenders who speak with excessive pride. Itong mga tao to, they brag of their own accomplishments, their talents, their possessions, and so forth. Alam nyo, si King David, he is a champion warrior. Kisig niya na hari. Tama. Yan, dyan tayo. Ngayon, ito si King David, lahat ng gera na laban sa kanya ni King Saul, lahat yun napanalo niya. And there was this time, when David was coming from his victory, from the war with the Philistines, na sinalubong siya ng mga babae from all the cities. Alam niyo, nakakakita na ba kayo mga flash mob? Bilang biglang isa-isa, parang binabasa ko, parang feeling ko flash mob. Yung mga babae coming from all the cities, they were singing and dancing. At ang sinasabi nila, yung kanilang singing was, Saul has struck down his thousands and David his 10,000s. Yung hari daw, di ba, pinatay yung 1,000, pero si David, yung mga tig sa 10,000. Now, yung ganong hero's welcome, totoo. Totoo naman, di ba? Totoo yung figures sila. But still, si David, he remained humble. Hindi niya kinuha yung lahat ng papuri. Ang ginawa ni David, di ba sabing ganyan, Psalms 34 verse 2, my soul shall make its boast in the Lord. Hindi sinabi ni David na pinatay niya yung dinampen niya yung mga sila. Diba? Pero sinabi ni David, my soul shall make its boast in the Lord. Yun yung pasasalamat niya, yung pagpupuri niya, yun yung pagyayabang niya ay sa Diyos. At sabi niya ganyan, the humble,
Alam niyo yung humble dito, these are probably the people who he was training. Yung kanyang mga alagad, yung siguro yung army. You know, even the ladies who were just giving him all these accolades. Sabi niya, the humble shall hear of it and be glad. You know, hindi siya pooper. No, hindi. Pero nilagay niya yung kamay niya. Di ba, I will boast in the Lord. Tinuruan niya yung mga tao kung paano talaga magsaya. Amen? Anong sinabi niya sa mga tao? He is worthy. Di ba, kung ano man nangyaring nakita nyo, na witness nyo, na pagpanalamunan natin, you know, He is worthy. He is worthy. So, makita natin, you know, after the victory, may kasayahan, ang itinaas si Lord, at may katuruan, at ang katuruan ay marinig ng mga tao kung paano pumuri sa Panginoon. Hallelujah! Yun na yung buhay natin, ibigay natin sa Lord bilang papuri. You know, huwag natin bigay sarili natin na we are always complaining. Ano? Parang, kasi naman ganito Lord, kasi hindi, papuri. You know, tinataas natin yung kamay natin, Lord, ikaw talaga yung grabe. Perfect timing ka talaga, Lord. Ay, Lord, talagang inayos mo lahat ng pagkakataon. Amen? So, this is how we do it in our lives. You want victory? Train now. Diba? You want victory. Gusto nyo ng mob, flash mob. You know, the people will just be joining you. You know, kasi tuwa ang mga tao sa nangyaring katagumpayan. Amen? So, susunod natin, the proud. You know, yung pride, this is not only showing oneself above others. You know, pride is self-centeredness. Sarili. You know, di ba, showing oneself above others, o kaya it can also be manifest in timidity and shyness. Mayabang ka o kaya hiyang-hiya ka. Feeling mo, you know, yung worth mo inflated. Sobra-sobra. You know, parang ganito ko, ganyan ako. O kaya ang tingin mo sa sarili mo, yung parang, you're not worth it. Parehong pride. Bakit? Self-centered. Dito ka nakatingin. Diba, kagaya nga yung pinag-usapan natin, acknowledge that all your talents or your blessings came from God, and give glory, kagaya si David, give glory to God. Amen? So yun ang tayo. Diba? Ibad. Sabi nga natin, iba din. Grabe, iba din. Hallelujah. Next is abusive. Etong abusive, whether verbal or physical, this is a manifestation of a heart that lacks love and respect for others. You know, hindi marunong magmahal. Diba, hindi marunong rumespeto, kaya ka-abusive. Minsan, isip natin yung mga abusive, matapang kasi masyado yan eh. Pero ito pala yung pinaka-core. You know, core reason. Diba, wala silang pag-ibig at pagpapahalaga sa iba. Alam nyo, napapalitan lang yan pag tinitignan natin at talagang nagbababad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Kita niyo si John. Tawag ni John sarili niya. Ba, parang kala mo, ang yabang, John the Beloved. But you know, he knows his worth. He knows that Jesus loves him. So sa Leviticus 19, verse 18, sabi nga niyan, ito yung under the law, you know, this is one of the 613 commandments. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people. Diba? Huwag ka daw gumante o kaya huwag sumama ang loob mo. Sabi niya ganyan, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. So ito yung batas dati, ito yung command. Ngayon, under grace tayo, meron din tayong, kala nyo wala na, ligtas na tayo, meron pa rin command. Sa John 13, verse 34, sabi ni Jesus, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. You know, kung ang bataya natin, yung tinanggap nating pag-ibig ni Jesus, yun na ibibigay natin. You know, because under the law, you have to do this para you earn something. But under grace, you have received it. You know, punong-puno ka, busog na busog ka. Pag kulang pa, doon ka muna sa solitary confinement, magpakapuno ka muna ulit. And then you give it to other people. So you must love
'Diba? One another. So sa atin, 'diba, parang wala tayong lusot. Babalik at babalikan natin yan. Alam niyo yung, naalala ko yung isang friend ko dati, nung bago akong Christian. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Sabi niya, sabi niya, I'm in the same mountain. Kasi hindi niya nalalagpasan. Hindi niya inaalaw ang Lord kumilos sa kanya. Kumbaga para bumabagsak siya lagi. Kaya isa namang friend ko, wala namang bukang bibig pag nasa trial siya at hardship. Kundi, ipapasa ko to. Inuunahan niya, pinagbabantaan niya na yung sitwasyon sa buhay niya, ipapasa ko to. Sabihin nga natin, iba din. Iba din, grabe. Iba talaga tayo. Ito sila Ito tayo Punong-puno tayo, kaya tayo, we can be different because we are different. Amen? God loves us differently. Then, the love that we know from the world. Ibang klase. Iba din ang Panginoon. So, yung abuse dun sa Old Testament is a violation. Kasi di ba, do not, di ba? Do this, do not. Di ba? Ito yung sa Old Testament. Pero sa New Covenant, this is what we call, how to treat others with kindness and dignity, the same way that we have received it from Jesus. Ito yung sa New Covenant. Susunod, ito, magiging interesting to. Disobedient to parents. So, itong disobedience sa mga magulang, hindi naman to bago Kaya lang parang records show na parang merong frightening increase in the occurrence na you may break down in the authority once assumed by the child towards their parents. Kumbaga parang sinasabi sa statistics na mas malala na ngayon. Now, sa Ephesians 6:1, sabi nga yan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung tama, na gawain ng isang anak sa magulang. Alam niyo sa Old Testament, sabi nga, di ba, parang honor your mother and your father so that everything will be well with you and you will live long years. Pero, dahil sa tayo ay under grace, if blindly sasabihin mo sa anak mo, sumunod ka kasi anak kita, magulang mo ko, you will be confining and enforcing the law upon your child. And in-enforce mo na lang yung law at you deny, the process of grace upon the life of the child. Ginawa mong batas, hindi mo ginawang biyaya. Yung relasyon nyo ng mga bata. So now, ano ba yung big picture of rearing your child in grace? Ano ba yung itsura kung paano mo pinapamalakaran yung buhay ng anak mo? Pag ang bata maliit pa, it's just right to enforce law. Yung sabihin mo, do not do this. Kasi kung ilalagay na nung bata yung kamay niya sa outlet, sabihin mo, no, don't do that. Diba? Kung yung bata, kukunin sa lamesa yung kutsilyo, no, don't do that. Diba? Kung yung bata, lahat ng mga tao na dadating, lalapitan, no, don't do that. Kasi it is for their protection na sasabihin mong hindi. Now, diba? As they grow, they need to be taught how to live by grace. Paano yun? How to live by grace. Bukod dun sa pagnono mo nung bata siya, mas malaki yung binibigay mong pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Nabusog yung bata sa kaalaman na mahal ako ng magulang ko. Busog yung bata sa kaalaman na ang gusto ng magulang ko ay yung pinakamainam para sa akin. Right? Alam niyo, merong isang kinross out ko na to pero babasahin ko ulit. May judge dun sa Orlando, Florida, sa Amerika. He ruled out the divorce of the child, the 11-year-old child from the parents. Para yung child na 11 years old, he could go to a foster home and be adopted by a stranger. Ganon yung nangyari. Na siguro nagkaroon ng malaking kaso, hiniwalay yun sa magulang, nilagay sa foster home. Pero sa grace, sa pagpapalakad ng grace, no judge will rule like that.
Na alam ng, may mga testigo. Di ba? May mga pagpapatotoo na ako'y titestigo na binamahal ng magulang yan. Na inaalagaan ng magulang yan. Ako'y titestigo na lahat lang na mabuti gusto ng magulang para dyan. That is living under grace. Right? So itong di natin alam kung ano yung pangyayari, kung bakit etong bata ay hinihiwalay. Pwedeng yung bata ay abused. Right? Kaya minabuti na ihiwalay. O kaya mga addict yung mga magulang. So hindi natin alam. Pero under grace, yung mga batang maliliit, di pa isip, hindi, babawalan nyo. Naalala ko na naman yung sabing ganyan na, eto sa reels na to na, sabi nung aso, ganda-ganda ng pangalan ko eh. Ngayon, nireduce na lang sa no. And then dati din sa children's church, ganda rin ng pangalan ng babae. Actually, model na siya ngayon eh. International model. Di ba? Ano yun, mga medyo matanda kay Beige yun. Pangalan niya ganito. Beige. Ka-age ni Beige. Ka-age mo? Oh, wow. Yung ka-age mo. So, yung pangalan niya. Kaya lang, laging may nakadikit na no. Kaya kung parang ang dating, Sevi no. Parang, ayun ba, apelido niya? So, ayun. So, pag bata, you impose the law na huwag mong gawin niya. Pero pag matanda, you allow grace to flow in the house. Showering them with love. You ask God for creative ideas. Paano ko pakikitang mahal ko siya? Paano niya mababatid? Paano niya talaga magsisink in na tanging mabuti lang ang gusto ko sa kanya? So yun. Disobedient to parents. While others, are not divorcing their parents, may mga bata na nagiging swail sa magulang. And it's our prayer na ilapit sa atin yung mga tao na to. At makausap natin at open sila. Diba? Open sila. So kasi, alam niyo, yung mga bata na nagdi-disobey sa parents, paglaki niyan, magdi-disobey sila sa authority. Na walang authority figure na katatakutan, walang authority figure na susundin. Kasi nakakalusot nun sa magulang. So, ganun yan. So, punuin ng pagmamahal, ng pagpahalaga. Amen? Sabihin natin, iba din ang last days ng mga nananampalataya, ng mga dadali ng Panginoon sa langit, at hindi lang yun, ibabalik niya para maghari kasama niya. Amen? Susunod, unthankful. This closely relates to the ideas of selfishness and arrogance. Alam mo yung feeling entitled? So, pag feeling entitled ka, pag hindi binigay sa'yo, galit ka. Diba? Galit ka. Pero ano sabi sa 1 Thessalonians 5:18? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kasi yung pagpapasalamat na yan, gratitude is the language of faith. Lingwahe ng pananampalataya. Alam mo yung pananampalataya mo? You are attributing your life is from God. Kinikilala mo yung masaganang buhay mo ay galing sa Diyos. Kung yung buhay mo hindi pa masagana, tumingin ka sa Lord. Huwag ka tumingin sa mga nakikita mo. And you start just thanking God, Lord, thank you, thank you. Amen. Walang sawa na kasi ang Lord walang sawa na pagbibigay sa atin ng oxygen. Right? Nakakahinga tayo. Meron akong pamangkin na sa hospital. It was not sufficient for her to use the ordinary oxygen. Yun sa kanya yung full force na oxygen. But of course, ang faith natin is that she will live 15 quality years more from God. Amen? Kaya pag nakikita mo yung mga ganung mga hirap huminga, na tayo, di ba? We are just taking this for granted. Thank you na tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo na walang sawa. So, isa pa, wala yan dyan. Psalm 23, verse 7. Ang sabi dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Diba? Tinuro to ni Bless. Isang prayer natin, right? So, yun. Pero may kasama nun. Diba? That in itself is big deal. Pagising mo sa umaga, hinahabol ka na ng biyaya. Yung kabutihan ng Diyos, yung awa, yung habag ng Diyos. Yung dapat kang parusahan, pero ibinigay kay Kristo.
Hallelujah. Yung pagpapara na hindi ka nararapat, pero nasa iyo. Bakit? Biyaya eh. Sabi mo ganyan, yung sa Psalm 23 verse 7, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung hindi yung pag nabuisit ang Panginoon sa'yo, ay sarado ang pinto. Hindi. You will dwell in the house of the Lord forever. You can come in and out. Na Lord, di ba hindi lang yun? You can bring your family in the presence of the Lord. You can bring your friends in the presence of, you can bring your situations in the presence of the Lord. You are dwelling, di ba, in the house of the Lord forever. May access ka. At yung access mo, hindi yun puputulin. Di ba? Sabihin nga natin, iba din. Grabe, iba din. Amen. So, gratitude is the language of faith. Na hindi natin alam yung napakaraming mga bagay na ginagawa ng Panginoon para sa atin. Yun yung pagduktong-duktong ng mga tuldok para papunta yung pamilya natin pala dito sa lugar na to. Yung ini-imagine mong maginhawa, yung ini-imagine mong payapang buhay ng mga pamilya mo, yung ini-imagine mong malusog na buhay, yung ini-imagine mo na alam mo yun, yung ang sarap-sarap ng pakiramdam mo every morning. Ayun pala, ito na yung mga tuldok-tuldok ko. Kaso minsan ayaw mo bumangon eh. Let surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wala nang bawian yon. Sinulat na ng Lord. Amen? Sa atin lang, sabihin natin ng araw-araw, di ba? Banggitin natin, Lord, salamat, ito pala estado ko. Grabe. Hinahabol. Ang humahabol sa'yo na bill ng kuryente, bill ng ganyan, tatalunin ng paghabol ng Panginoon sa kanyang biyaya at ng kanyang awa. Amen? Wala sigurong nasa harapan ng Panginoon na hindi putol ang kuryente. Ay nako, talaga, ewan ko. Pag merong putol ang kuryente na laging nasa harapan ng Panginoon, ilagay nyo na sa Biblia, except this person. Diba? Sometimes you have to think, ito yung sinasabi na you meditate on the Word of God. Sometimes when you worry, lumaki na, nag-escalate na, ang laki-laki na, nakalubog ka na, enlit lang pala nung pinag-umpisahan. But when you are dealing with the Word of God, talagang, Lord, I will dwell in your house. Hindi na ako mahahabol ng bill ko. Lord, thank you that it's settled. Hindi ka nagbayad. It's not godly. Ibig sabihin, it's settled. Yun lang. Grabe. Alam nyo, ganyan, mga bagay-bagay sa mga buhay nyo, it's settled. Bayad ng Panginoon yan. Ano bang pinoproblema? Inayos na areglado na yan. Alam nyo, kung minsan dinuduro kayo ng problema, it's just about time that you point your finger to that thing and to God. Lagot ka. Hallelujah. Di ba kanina si Tessa sabi, left hand dito. Amen. Sometimes you have to have this point of contact. Kung sa problema may point of contact, sa biyaya maglagay ka ng abot-abot na point of contact. Sila yun, unthankful. Tayo hindi. Overflowing with thanks. Amen? Diba? Forget none of His benefits. Huwag natin kakalimutan. Susunod. Yes, siguro magiging to. Kahatiin na natin. Unholy. Yung unholy, ang Greek word nito is anosios. Ibig sabihin, wicked. Actually, yung isang sa Strong's, wicked lang ang nakalagay. Tinignan ko pa doon sa ibang translation. Yung wicked, kasi ngayon may palabas na wicked cute. Diba? Cute yung wicked. Pero yung ibig sabihin ng unholy, hindi lang cute na wicked, kundi it's evil. It is from the pit of hell. It is from the devil. It is morally bad. Diba? Sabi sa 1 Peter 5,
1 Peter 1:15, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. You know, minsan natatakot tayo sa word na holy kasi parang it's something that, na parang is required of us. But holiness is a gift from Jesus. As He is holy, we are holy. Ilalakaran na lang natin. Ano ba ibig sabihin ng holy? Parang ang holy, parang sa atin kasi parang ang holy, hindi na nagkakasala eh. Pero ang totoo, hindi na tayo nagkakasala kasi pinatawad na tayo. Amen? Ang holy dito is separated from the world, separated to God, separated for the purposes of God. Yan yung holiness. Diba? Kaya kita mo yung kabilang panig. May bumubusina. So yung unholy, they are wicked, they are evil, they are morally bad. Pero sa atin, tayo yung separated unto God. Kung sila nasa kabilang panig, tayo nasa panig tayo ng Diyos. And you know what? This is permanent. Amen? Nung tinanggap natin, nung tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, holy na tayo, separated na tayo, meron na tayong purpose sa Panginoon. Yan yung hagion. Now, susunod dito, unloving. Diba? Unloving. This refers to lack of natural affection, particularly within the family relationship. Diba? This is a sad picture na hindi dapat. Ang maganda dito, we are discussing this, at ito ang kalagayan nila. Hindi natin to kalagayan. Amen? Hindi atin to. Yung unloving sa Greek, ito yung astrogos. Deficiency in familial love. Kung sa atin nakikita natin, sa pamilya natin, na gano'n ang nangyayari, it is subject to change now that we are talking about this. Ngayon, itong yung sinasabi ng unloving, this is also the term used by the Apostle Paul for the people, when he was writing the book of Romans, the letter to the Romans, na ito yung mga tao who turned their backs from God. Tumalikit sa Panginoon. Sabi ganyan, Romans 1:31, they have no understanding. Diba? Kasi kung batid mo yung yaman ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung yaman na ginawa ng Panginoon dati sa atin, at yung yaman na patutunguhan natin sa Diyos, hindi tayo tatalikod. Sabi niya, they have no understanding, no fidelity. Ibig sabihin, walang loyalty. God is not looking for loyalty. God is looking for relationship. Relationship na ganyan ang relation, yung ganito yung emosyon mo sa buhay mo, and yet you know God loves you, God is there for you. God will never leave you nor forsake you. Sabi niya, no love, no mercy. Ito yung mga taong tumalikod sa Panginoon. Amen? Sa atin, wala na tayong pagkatalikod. These people, they turned their backs on God because they were never saved the first place. Yun lang ang masasabi natin. Kasi sa atin, ang alam natin, ang Panginoon tapat. Amen? Tapat siya. So, in 1 John 4:8, sabi ganyan, he who does not love does not know God, for God is love. It's isang good news yan. Kung tayo ay nasa situation na parang unloving, kasi may languages of love di ba? Di ba? Merong touch, merong giving, may time, yung may words. This is how people, communicate their love. May good news tayo. Kasi kung hindi mo nakikita na manifested yung love, kasi baka mamaya medyo mahihiyain yung mga pamilya mo. You can break that. Because why? Di ba? You know God. He is love. Mauna ka na. You break the cycle. Alam niyo, ngayon na inaalagaan ko, Mami, when I put on her house clothes, pag every time ipinapasok ko yung kamay niya dun sa butas ng sleeves, natutuwa ako kasi naiisip ko dati nung bata ako. Kasi kaya ko nang ilagay yung kamay ko sa sleeves para isuot yung damit. And yet, whenever my mom would bring my hand, out from, inside and bring it out doon sa sleeve, natutuwa ako, parang, ang sweet-sweet ng Mami. Alam niyo yun?
Because siguro sa akin kasi yung ano yun, touch. Siguro yun ang love language ko, touch. So sa atin, kung hindi yun ang love language, why not show it? Why not be the one to do it? Amen? Hindi naman kasi etched in stone na yung pamilya ko kasi bato eh. Diba? It's about time na yung pamilya nyo maging pamilya ng pag-ibig. Amen? Na loving, caring, you know? Kasi minsan nahihiya lang eh. Sometimes, somebody has to break the ice. Na, ito pala to, di ba? Mauna ka. Ibigay mo ng ganon. Susunod natin is unforgiving. So, unforgiving. Ang Greek word dito is aspondos. Aspondos. It suggests the unwillingness to reconcile or make peace. Yung ayaw makipagkasundo. Alam mo, nung growing up, kala ko mabuti yan. Na pag galit ka. Yung, at least yung totoo, diba? Galit ka. Kala ko talaga, sabi ko, Lord, thank you, Panginoon, na tinuturuan mo ko. You know, in Ephesians 4, verse 32, sabi ganyan, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. So, no longer tayo na sinasabing, you know, forgive or else the Father will not forgive you. Hindi. Nasa bagong tipan tayo. You know, we are under grace, undeserved, unmerited, hindi natin pinagtrabuhan, ibinigay sa atin, kaya kaya natin ibigay sa Diyos. You know, kaya natin ibigay sa kapwa. You know, sabi niya, di ba? Forgive one another, patawarin. So sa atin, you know, when we are forgiving of people, it shows spiritual maturity. It shows a heart that is transformed by the Holy Spirit. Kasi kaya mo na eh. Ngayon, pag unforgiving ka, it just shows na wala pang spiritual maturity. Babes. Parang. O kaya, hindi pa nakatanggap sa Diyos. You know, so makita natin, you know, binabago tayo ng Panginoon. At napakahalaga na alam natin. You know, because the truth that we know will set us free. Ang gusto ng Panginoon, nagpapatawad tayo. At pag nagpatawad tayo, unitin at sunugin nyo na yung listahan. Diba, pag mga, ang tawag doon, yung bivouac ba yun? May bonfire. Tapos may sinusunog ka. Parang you are burning the past or something. Parang may mga gano'n na ano eh. Ito, magkaroon ka na ng ceremony. Sunugin mo na. Isulat mo na lahat. Na pag ano eh, sunog na, wala na. Tapos na yun. Abo na yun. Susunod dito, slanderers. Slanderers, diaboloi. Ibig sabihin, one who lies, slanders, or make false accusations. So alam niyo yung diaboloi na yan. Ito yung parang isa sa pangalan ni Satan. Diabolos. Siya yun. You know? Kasi siya yung father of lies. Siya yung nagdi-deceive. Deceptor. Tama ba yun? Deceiver. Deceiver. Siya yung deceiver. Siya yung deceiver. Iba din. Siya yung deceiver. Diba? So sa atin, yung pagdi-deceive, kung tayo ay, diba, when we are lying, you know, when we are deceiving, andun tayo nakapalo sa slanderer. Pero hindi na tayo yan. Diba? Sabi nga yan, in Ephesians 4:25, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Alam nyo, kapag wala ka pang inaalis, wala kang pwedeng ilagay. Kailangan tanggalin mo na yung falsehood. At sabi nga yan, speak the truth with his neighbor. So, ito yung sinasabi sa atin. Napakaganda, kasi ngayon, makikita natin sa bansa natin, anti-fake news. You know, for a time, ang laganap na pangalan, Marites. You know, natutuwa tayo, pero hindi maganda. No? Ngayon, maganda, anti-fake news. Ibig sabihin lang nito, you know, itinataas yung kultura ng bansa. Diba? Kasi kung wala ng katotohanan, anong klaseng bansa meron ka? At mas higit doon, you know, hindi lang kultura ng bayan, kundi ito yung pamamalakad ng Panginoon. Amen? Na tayo we are walking in truth, that we have put away falsehood already. Now, susunod sa atin, without self-control. This is lack of restraint over one's desires and impulses. Diba yung slide please? Diba? Yung etong without self-control,
Di ba sa Tagalog, minsan sinasabi natin, marupok ako, mahina ako. We are making excuses. We are just frail people. Ang totoo niyan, we are, having this life dominated by the flesh. So yun yung without self-control. Kaya ayoko yung word na tao lang. Hindi, pag Kristiyano ka, hindi ka lang tao. You are the powerhouse of God. Ang Panginoon nasa iyo, punong-puno, hindi yung umabot lang sa talampakan. Hindi punong-puno, ilabas mo lang ang Panginoon. So sabi sa Galatians 5:23, the fruit of the Spirit includes self-control. So ano yung self-control? Sarili mong pagpipigil? No. It is living by the power of God's Spirit. Ito yung pag napunta ka sa isang lugar, na kailangan mo yan. It's inside of you already. Ilalabas mo na lang. Nakakatuwa yung mga pagkakataon na magugulat ka na ako yun. Iba na pala. Iba na. Diba? Iba na pala. Alala ko din dati nung bago akong mananampalataya, siguro sick and tired na kayo sa example ko na ayoko maglagay ng sticker na mag-show na Kristiyano kasi parang hindi pa ako Kristiyano magmaneho. So ayoko. Kaso nangyari, yung ayoko maglagay ng sticker na magsasabing Kristiyano kasi feeling ko hindi pa ako Kristiyano magmaneho. Pero there was a time that I was driving and my eldest nephew was with me. Naipit kami sa intersection. Ngayon, nung naipit kami sa intersection, ako yung parang ginaganon ko yung isang vehicle na, sige na po. Parang, kasi nakita ko, nag-flare up na yung babae, sige na po. Yung pamangking ko pala, nakaganon sa akin. Gulat na gulat siya, na ganon yung reaction ko. Parang, ang feeling ko daw parang, sorry, sige na, tawid ka na. Tapos, nung natapos kami, nung nakauwi na kami, sabi niya, tita, ibang klase, may nangyari na talaga sa'yo. Iba ka na talaga. Iba din. Diba, nakita niya, na sabi ko, nga, alam niyo yung feeling ko, hindi yung parang, kasi si Lord, hindi. Alam mo yung feeling ko yung talagang, kasi nagagalit pa siya, kawawa naman. Parang ganun pa yung feeling ko na parang, baka tumaas yung presyon, naantala pa siya, kasagabal ako. Ganun yung feeling ko. But I was sincere. So yung self-control, lumabas. Ang lumabas, living by the power of God's Spirit. Pati pag-iisip ko napalitan. Iba talaga ang Lord. Next, brutal. Ito yung Greek word na animeroi. Ibig sabihin savage, untamed. So, this might refer to physical violence or wild and uncontrolled attitude. Ngayon, sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love. So, imbis na physical violence o kaya yung uncontrolled attitude, ang makikita natin dito ay yung bunga. Ang bunga ng Espiritu, hindi natin minamanufacture. Nandito na yan sa atin. Siya ang naglagay. At siya God caused it to grow through the power of the Holy Spirit. Ngayon, yung the fruit of the Spirit is love, pwede nyo rin siyang basahin na a love of the Spirit is the fruit in you. Na ang nasa iyo ngayon ay yung prutas, yung bunga. Iba na yung bunga sa'yo. Hindi na yung kagaya ng bunga na kung ano yung dating kagagawian mo. So, yung love na to, this is beyond natural affection. Yung higit pa. Kagaya yung kanina na example ko na parang I was, thinking about, the other person, na baka mamaya tumaas yung presyon, di ba? So this is beyond natural affection or loyalty. Kasi hindi mo naman kilala eh. Isang, lang yan eh, commuter lang yan eh. So isang driver lang yan eh. So, this is loving people, even, other people can be unlovable. Kasi, kung ako, hindi gumana yung fruit of the Spirit, pwedeng ang gumana yung tenga ko at narinig ko kung ano yung sinasabi ng babae. Pero hindi, God is good. He causes us to be tempered by the Holy Spirit, to have, this manifestation of the new life, the new inner man. Itong lumalabas sa atin kung sino tayo. Susunod dito,
Ito. Doon pa rin tayo sa brutal. I just noted here. Minsan may mga clips sa Facebook na makita mo yung brutality. Diba? Ang reaction ko dito, grabe what evil people are capable of. Grabe, diba? Minsan batang-bata kung anong ginawa, chinap-chap, gano'n. Pero ngayon, pag nakita mo yung fruit of the Spirit sa tao, ito ang reaction. Grabe what the Holy Spirit is capable of in the life of believers fully surrendered to Him. Iba din. Ewan ko ba? Iba din yung ginagawa ng Panginoon sa mga nananampalataya. Yun talagang, kasi, we were created to be in union with God. So His heartbeat is our heartbeat. Amen? That is how you know that you are spiritually matured. Kung ano yung heartbeat niya, yun ang ginagawa mo, yun ang gusto mo. So yun. Susunod natin dito, despisers of good. Ito yung aphilagothoi. This is, a very personal aspect itong aphilagothoi na to. These evil people do not merely despise goodness. Hindi lang sila galit doon sa mabuti, kundi they specifically dislike good people. As sabi ni Jesus, no one is good except me. Sabi nga niyan, John 15 verse 18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Bakit galit sa atin ang mundo? Because we are identified with Jesus, who is contrary to the world. Hindi, laban si Jesus sa takbo ng mundo, kundi may pinakikita si Jesus, pamamaraan ng pag-ibig. At ayaw ng mundo yan. At ngayon, dahil kasama ka, galit na rin sa'yo yung mundo. So, contrast. Now, susunod dito, traitors. Hindi na mag-example, no? Malapit na tayo. Traitors. So, this refers to those who betray trust or allegiance. In Luke 22, diba? Naranasan rin ng Panginoong Hesukristo. Verse 48, but Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Diba? Diba yung panahon dati, nangyayari yung betrayal, yung pagtatraidor, unang-una kasi persecuted sila. Yung persecution, we have to understand. Persecution, hindi lang yung parang, Christian yan blah, blah, blah. Hindi lang yung jesting, yung inaasar. Kundi, when you are persecuted, you are not given a place in the workplace. Wala kang slot sa workplace. Hindi ka pwede magnegosyo. Ibig sabihin, pag wala kang kita, wala kang negosyo, wala kang pagkain sa pamilya. They are persecuted, number one. Number two, they are persecuted. Ang reason bakit sila persecuted, kasi nagkaroon na ng division dun sa gitna. Hindi kakapanig nila. Pero, ganun pa man, diba? Merong biyaya ang Panginoon. Amen? So sa atin, hindi tayo traitors, kundi tayo, we are where God moves in our behalf. Siya yung kumikilos sa atin. So, susunod dito is headstrong. Headstrong. This is, the description. Not thinking before acting or acting in a thoughtless manner. Ngayon, nagtataka ako, sabi ko, bakit headstrong? Dapat ang noun dyan is weak head. Diba? Kasi hindi nag-iisip bago kumilos. Diba? O kaya kumikilos bago mag-isip. Diba? Hindi siya headstrong, kundi weak head siya. Ito yung mga headstrong, yung parang ready, fire, aim. Diba? Naghanda, pumutok, pero doon palang, pagkatas pumutok, doon palang pala sisipat. So, meron ng ginawa, hindi nag-iisip. Pero ano sabi, diba, sa Ephesians, ito yung mga iba din, diba? Ephesians 5:15, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Sa atin, hindi yung parang, bara-barabay, di ba? Yung araw natin, kagaya lang nung kahapon. Yung kahapon, kagaya lang nung isang taon. Nung isang taon, kagaya lang nung 19 ganito. Kung buhay na kayo nung 19 something. Sa atin, we are to live alert. Dapat gising tayo. Hindi lang tayo gising, buhay. Pwedeng gising tayo, pero walang diwa. Buhay tayo. Kasi sa atin, yung ating pagkagising, we may be the only light, in this person's dark episode in his life. Baka tayo lang yung liwanag.
na magagamit ng Panginoon para dito sa tao na ito. You know, kaya tayo, ang sasabi ito, make the most out of each day. Diba? Bukod sa, alam mo na surely blessing, diba? Surely mercy and, grace follow hard after me all the days of my life. Hindi lang yon. Thank you, Lord, surely your purpose follows me all the days of my life. Alam nyo, if you are living under the purpose of God, ano ba yung purpose of God? Anything that is God's, buhay ka. Pero pag ikaw, nasusuway ka, ng problema ng buhay, wala kang diwa. So tayo, maalam tayo. We are wise. Amen? Diba? Ang wisdom natin ay ang Panginoong Hesukristo. Jesus is the wisdom and the power of God. Siya yun. Amen? Pinakita ng Panginoon yung kanyang kaalaman at ang kanyang kapangyarihan kay Kristo. At si Kristo ay nasa atin. Susunod dito ay haughty. Haughty is tetiphomenoi. This literally means to surround with smoke or mist, o kaya conceited. Mayabang. Diba? Ito yung blinded ka sa iyong self-worth. Yung feeling mo parang laki-laki ng ulo mo. So as Philippians 2 verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in the human likeness. So ang gusto ng Panginoon, binababa natin sa kapwa natin kung ano si Kristo sa atin. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Jesus did not appear like a servant. He was made a servant. Diba? Sabi nga ganito, diba? He made himself nothing. Ibig sabihin ng he made himself nothing, he had no status. He had nothing on himself. Yun yung mga servants noong panahon nun. Alam niyo kung gaano kalala ang mga servants dati? They were stripped naked. And they were paraded, o kaya pinapa-auction, ganun. And si Jesus, he had nothing to his name. Diba? Ang malala pa noon, he was in a family, and the family did not even know, even after all the miracles, that he is the Messiah. Wala siyang title, wala siyang anything. And now, ang maganda dito, Christ's role as the ultimate servant leader, it was exemplified by his humility, yung kanyang kababaan ng loob. Yung kanyang earthly ministry, tsaka yung kanyang sacrificial death. Imagine nyo na ba yung mataas na, kunyari anak ng mataas sa korporasyon, paglinisin mo o kaya, diba, iala yung sa sarili niya para sa korporasyon. Parang mahirap, diba, makita yung ganun. Pero si Jesus, that was his purpose on earth. To give himself as ransom for many. Pangtubos siya. Amen? So, Christ's role he is the ultimate servant. Kaya tayo, whenever we are faced with other people, let us have the mind of Christ. Isipin natin, Lord, what do you want me to do for this person? How can I connect with this person? Ito yung lagi nating iisipin. Hindi tayo mapagtaas, kaya, ang yabang-yabang natin, si Jesus nga hindi ganon. Yung nature niya, He is God. At hindi lang yun. Sabi nga ni Jesus, if you have seen me, you have seen the Father, and yet, hindi niya nilagay yung rango niya, kundi nagpakababa siya para magbigay sa atin. Lastly, sabi ito, lovers of pleasure. So, they are more concerned with self-indulgence and entertainment than with the will of God. Diba? Ito yung parang, kaya nga, sabi, diba, parang, bad company corrupts good morals. Pag may mga ganitong tao, huwag masyado tayo magsasama. Kasi puro layaw ang gusto nito eh. So, minsan ang tao, kasi hindi sila fully makapag-commit sa Panginoon. Because they think, in their hearts, na I have to give up something. Hindi ko na ito magagawa. O kaya, this is something that is mine. Tapos, pupunta ako sa Panginoon, mawawala ito. Diba? Parang,
yun ang iniisip nila. Meron silang hindi maibigay, maisurrender sa Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon? John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Na sobra-sobra. Have it in abundance until it overflows. Yun ang gusto ng Panginoon na klase ng buhay natin, yung nag-uumapaw. So, dito, ang Panginoon, hindi lang para sa atin ang gusto niya. Ang gusto niya yung para sa atin at maibahagi pa sa ibang tao, sa kapwa natin. Amen? So, in the context of the early church, yung mga tao, they were adhering to rituals and, religious practices. At ang pangyayari niyan, hindi mo makikita sa kanila yung genuine faith at saka yung transformation. Sa atin, in the last days, this is a call for us to show ourselves, as children of God, as people who have been, given all the opportunities and all the blessings in Christ Jesus. Amen? Ito yung panahon natin. Na ang kailangan makita ng mga tao kasi yung makita nila yung transformative power of the Holy Spirit. Yung may pagbabago. Na pwede palang maging ganito. Ang Diyos pala ang mag-aalaga sa iyo. Amen? Tayo po tumayo. In 1 Corinthians 4:20, sabi ni Paul, for the kingdom of God is not a matter of talk, but it is a matter of, power. Ito yung gusto makita ng mga tao. Hindi lang tayo nagsasabi, hindi lang tayo praise the Lord, kundi nakikita sa buhay natin. Amen? So, despite the challenges of the last days, diba? Ano man yung nakikita natin sa mga kapwa natin, nakikita natin sa social media, remain steadfast in faith. Amen? Ano pa? Remain focused on Jesus. Na yung ano man yung nakikita natin, huwag yan ang tingnan natin. Tingnan natin ang katapatan ng Panginoon. Yung ginawa niya para sa atin. Yung ginawa niya para sa atin, it's not for nothing. It's for us to have, this rich experience of God here on earth. Amen? To have this rich experience of God para din sa mga ibang tao. Na kahit ano pa yung mga pangyayari. Bring God to the picture. Tapos, when society is decaying, ano yung itataas natin? Yung biblical values. Ano tayo? We are the salt of the earth. Kung may mga nabubulok, pakita natin na tayo asin. Preservative tayo. Huwag nating isipin, ay, huli na yan para dyan. Papunta na ng impyerno yan. Di na makikinig. No, we are the salt of the earth. So, lastly, let the church be a place of encouragement. Let us be alert. Bigay natin yung ilaw natin. At hindi lang yun, let us just bring them in the presence of God. Amen? So tayo, let us motivate people with the gospel. Na lately may mga tao na gusto magpa-counsel sa akin. Pero hindi yun matatapos sa counseling. It is counseling with the Word of God. Amen? Hindi pwedeng yung science lang o your discipline lang, hindi eh. It's nothing. Kailangan natin the Word of God. Amen? So taas natin kamay natin. Ama, maraming salamat na last days man, Lord God, Panginoon, ito yung victory party na namin, Lord God, wherein your full power, Lord God, will be displayed by your children, kung saan ang mga anak mo, Panginoon, na mamayagpag, at Lord, at kung saan ang mga tao, Lord God, yung mga hindi pa nakakatanggap sa iyo, Lord God, ay mamamangha at gugustuhin nila, Panginoon, na makilala ang Diyos na sinasamba ng mga anak mo. Lord, thank you, Father God, that you always remind us of your goodness. You always remind us of the rich heritage of faith, Lord God, na ibinigay mo sa amin, passed on, Panginoon. Lord, nung mga ninuno pa namin, Lord God, yung mga example sa Biblia, Panginoon, na para makita namin, Panginoon, kung paano ka kumilos dati, ganito ka pa rin ngayon. And Lord, even more, Panginoon, because Jesus has already gone to the Father and is seated already at the right hand of God. Father, thank you na spiritually, Lord God, that is our location, Panginoon. A location wherein we will never be brought down, Panginoon, kundi nasa kaharian kami, Panginoon, nakaupo, nakaluklok, Panginoon. At Lord, may kapayapaan, Lord God, at may mga dalang pagpapala sa sanlibutan. Lord, thank you. Father, in the last days, Lord God, people, Lord God, will be frightened. Lord God, let it be turned into faith, Panginoon.
na sila'y nananampalataya, na Lord, na meron silang kasiguraduhan. Lord, kung shaky, Panginoon, let them have this security in you, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Panghabang buhay, Lord God, at hanggang sa susunod na kabanata ng iyong layunin para sa lahat. Lord, we thank you, Lord, salamat kabilang kami. At salamat, Panginoon, na magsasama pa kami at bibigyan mo kami ng pagkakataon magsama pa ng aming pamilya, Lord God, ng aming mga kaibigan at ng mga tao na padadala mo sa amin sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.